Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe po itong birahan, ha, itong boljakan po ng mga bata-bata na mga tao ni Vic Rodriguez. Laban po dito sa kampo nila Jing Paras na sinasabing bataan ni Bongo, no? Ha? Ang tindi po ng sagutan at talagang mga seryosong mga ano po, pagbabanta ng bulgara ng video, ha? Ito po mukhang hindi ano, no? Hindi natin to ganong napapansin, pero ang tindi po nung banatan diyan, ha? Saan po ba nagsimula itong banatan ng grupo po ng mga tao ni Vic Rodriguez na mga vlogger laban po dito sa grupo nila dating Congressman Jing Paras na ano ito, political secretary o political advisor ito ni Duterte. So talagang may ano rin to. May say po diyan sa masasabi nating loob ng kusina ng kampo ni Duterte, no? Ha? Yung inner circle na masasabi natin, ito yung mga talagang nandyan sa loob ng kampo. Ngayon, saan ba nagsimula yan? Yun nga pong pagdalo ni Bongo dyan sa araw ng Davao. Ha? Yan ang kino-question. Late daw si Bongo. Ha? Na late. Huli na daw, kumbaga huling nagsalita si Baste. Pero nung dumating si Bongo, ay nagsalita din si Bongo. Kumbaga, ang sinasabi ng vlogger, yung Marlon ba yun? Tsaka yung Pam Pedroche. Dati daw itong undersecretary dyan sa PCO. So ano din, mukhang marami ding alam to kasi dating undersecretary ito, no? Ibig sabihin, hindi naman to karaniwang vlogger lang. May mga ano ito, inside information dahil mga undersecretary na sinasabing mga ito po yung mga bataan ni Vic Rodriguez nung sila ay nasa Malacanang pa. Ngayon, ang sinasabi nito, yung Marlon, nakasama itong Pam Pedroche sa isang vlog, sabi, mukhang bad trip daw. Mukhang bad trip itong si Baste. Umalis daw, parang walk out ang eksena nung nagsalita si Bongo dun sa araw ng Davao. Ayon po yan sa vlog nung Marlon tsaka Pam Pedroche. So binabanatan po itong sila Jing Paras, ha? Kumbaga at itong isa pang vlogger o isang influencer yata dyan na hindi naman natin ganong kilala. Ngayon, ang banat naman ito nila Jing Paras, pinost po, mga ulupong, aso at ulupong ni Vic Rodriguez. Napakatindi po, no? Aso at ulupong ni Vic Rodriguez, no? At sinasabi naman ito nila Pam Pedroche, nila Marlo, na itong sila Jing Paras, ito yung mga tauhan ni Bongo. Kumbaga, mga bataan na dinedenay naman ng kabilang panig. So, may mga video po yan, yung pagiging late ni Bongo, nagsalita, na sinasabi, nag-walk out daw si Baste, ayon dun kay Marlon, yung Marlon na vlogger. At sinasabi naman ngayon ito, nung kampo naman ni Jing Paras, bakit ito na bang si Vic Rodriguez ang nagpapatakbo ng PDP laban? O, di ba? May mga gunner na po. Si Vic Rodriguez na ba ang nagpapatakbo ng PDP laban at sinabihan pang kumpara kay Bongo wala naman tong nakuhang boto. Di ba? So, alam niyo naman si Vic Rodriguez talagang best friend ito ni best friend ito ni Bongbong Marcos ni PBBM, kaya lang nagkasira-sira sila diyan sa sugar smuggling hanggang sa ito'y nasipa sa Malacanang. No, yan ang history ni Vic Rodriguez. At sinasabi nga nila Jing Paras na parang pinagkakitaan pa to ni Rodriguez, nagbenta ng libro tungkol po sa pagiging kingmaker ng presidente. Kumbaga, sino ba talaga ang dahilan kung bakit nanalo si Bongbong Marcos? Siyempre, ang kine-claim nila
nitong mga tao ni Vic Rodriguez, si Vic Rodriguez, di ba? Ang parang kingmaker, no? Ganon yung dating. So, kila Jing Paras naman, hindi, si Sara. Si Sara talaga ang kingmaker ni Bongbong, kaya nanalo. So, ganon. May mga ganong anggulo po. So, ang dami nilang mga sinabi, pero ang tingin ko po, hindi po yan titigil dahil mukhang magkaiba po ng formula itong grupo po ni Bongo at ni Vic Rodriguez, di ba? So i-search niyo na lang po yung anong vlog ba 'yon? Third floor studio vlog yata 'yon, ano? Itong si Maria Pamela Pedroche, dating undersecretary na sinasabing tao ni Vic Rodriguez, no? Talagang sabi pa po quote and quote. Ito po ang sabi ni dating Undersecretary Pam Pedroche ng Communications Office, no? PCO. O, sabi niya, kasi ako isang play lang ng video. Iiyak ang supporter mo, Senator Bongo. O, di ba? Talagang direktang banat kay Bongo ito, no? Parehong magkabilang panig, hindi kumbinsido. Itong panig nila Jing Paras, na political advisor ni Duterte, hindi sila kumbinsido dito kay Vic Rodriguez dahil ang sabi nila, Marcos pa rin to eh. Mukhang nandyan lang sa loob, kumbagay Marcos pa rin ang loyalty ni Vic Rodriguez. At hindi naman daw tinatawag talaga ni Vic Rodriguez na bangag si Bongbong Marcos sa kabila na sila ay matagal na magkakilala. Hindi daw naman nililiwanag yan ni Vic Rodriguez yung pagiging sinasabing bangag ni PBBM. Yan ang sabi nila Jing Paras, no? Ito namang mga tao ni Vic Rodriguez talagang bumabanat po, no? Anyway, ang masasabi lang po natin dito, talagang makikita natin na itong kampo ni Sara ng mga Duterte, ang dami pong bangayan. Ang dami pong kiskisan, ano? Hindi lang po itong mga tao ni Bongo at ni Vic Rodriguez. Halimbawa po, yung grupo po ni Duterte Youth. Duterte Youth at itong si Attorney Topacio, no? Si Topacio at yung Duterte Youth nila Cardema. Galit na galit po ang talagang suko hanggang langit. Ang galit po niyan kay Attorney Rowena Guanzon dahil maalala natin nung nasa Comelec pa talaga si Guanzon ay talagang siya ang humarang po para makaupo yung Duterte Youth Party List na yan. So talagang ang abogado pa niyan si Attorney Topacio, no? Si Topacio. So talagang ngayon nagsasara-sara na si Guanzon, hindi po matanggap yan nila Topacio, nila Cardema. Kumbaga, hindi po pwede na ka dito, parang nagbabagong bihis ka Rowena, okay na ang lahat. Kumbaga, hindi po makalimutan nila Topacio at ng Duterte Youth, nila Cardema, yung ginawang pangaharang ni Rowena Guanzon. Sa kabila ng si Guanzon po ay isa ng full-blown DDS na talaga, no? Kahit idinaya ni Rowena Guanzon. So, ang dami pong bakbakan dyan sa loob ng kampo ng mga Duterte. Ito ngang kampo ni Bongo, sinasabing sila Jing Paras, dating congressman yan, political advisor ni Duterte, at itong mga tao ni Vic Rodriguez, itong sila dating Yusek Maria Pamela Pedroche, tsaka yung mga vlogger. So ano po ito? Ako, ang interest ko dito po, mga kabunyog, mga kababayan, ang medyo nagiging interesado ako dito, yung pong sinabi ni dating Yusek Pedroche na isang play lang ng video, iiyak ang supporter mo, Senator Bongo. So ano nga bang yun? Ano bang video yun? Ano bang video yun na iiyak ang supporter ni Bongo? Ibig sabihin, napaka-negative. Pasabog po yan, ano? Ano ba yan? Video ba yan na nagtatraidor na si Bongo kay Duterte? Mga ganon. Kasi may mga bulong-bulungan din na mukhang kumakana din tong si Bongo na pwede siyang pambato sa 2028, no? Kung mai-impeach po si Sara Duterte, no? Pwede.
At may mga sinasabi pa nga, baka nga, posible na si Bongo bumoto po sa conviction ni Sara Duterte sa impeachment trial. No? Ibig sabihin, boboto siya ng yes para makonvict si Sara. At pag nakonvict si Sara, hindi na makakatakbo, si Bongo ang alternative. May mga gano'n na espekulasyon, di ba, mga kabunyog, mga kababayan. So, ano yan? Hindi natin yan na maalis, no? So, yan po yung sinasabi dito. Basta, tingin ko, tuloy-tuloy po magiging bastusan ng mga ito. No? Pero lahat sila Duterte, no? Lahat sila Sara. Kaya lang, mukhang sa formula nila Jing Paras, para kung di pwede si Sara, si Bongo. Parang ganyan, ano? At ito namang grupo ni Vic Rodriguez, mas mukhang tinutulak nila, Sara Baste. Mga ganon, ano? So, hindi pa natin alam yung ano dyan, ano ba talagang plano, kung sinong vice president ni Sara, di ba? Sabi, may makinausap na daw, hindi natin alam. Pero ngayon pa lang po, makikita natin, mga kabunyog, mga kababayan, nagbabanatan na. Wala pa naman sa, kumbaga, hindi pa halos nakakabuelo, may mga banatan na po. No? So, may sinasabi, si Marcoleta ang vice president, may sinasabi, si Amy Marcos, di ba? At sigurado tayo, habang lumalapit po yung eleksyon, dahil kanya-kanyang ambisyon yan, kanya-kanyang posisyonan yan, talagang dadami po ang kagatan yan sa kampo ng mga Duterte. Ang tanong lang, sino ang mas mabagsik ang rabies, di ba? Sino ang mas mabagsik ang rabies sa kanila, no? Matira matibay diyan na ano yan, patay kung patayan, no? So, ano yan, alam niyo po kasi pag ang samahan talaga ay wala namang mga prinsipyo, at alam naman natin na kanya-kanyang ano lang, no, interest, yan po ang nauuwi po sa ganyan na siraan, banatan, ano, buljakan talaga. Traiduran o kaya naman harap-harapan pong ano, away talaga, no, harap-harapan po. So, yan mga kabunyog, mga kababayan. So, abangan po natin. Tingin ko po magsasagutan pa to, no. Pero ako, interesado po ako, mga kabunyog, mga kababayan, doon sa sinasabing video na talagang iiyak ang mga supporter ni Bongo. Ano ba 'yon? Yan ang sinasabi natin, kung yan ay kalokohan, abay dapat malaman yan ng mamamayan, hindi dahil sa politika. Hindi yung itinatago nila, yung may mga ganyang video, dahil sila pa rin magkakampi, di ba? Hindi Kung talagang may mali, ibulgar sana yan. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? So, hanggang dyan na lang po ang ating vlog. Talagang tuloy-tuloy ang bakbakan sa kampo ni Sara, yung grupo ng Duterte Youth at ni Topacio versus Rowena Guanzon. Ito naman yung mga bataan ni Bongo laban naman kay Vic Rodriguez. So abangan natin ang susunod na kabanata. Anong chapter na ba ito, no? Bibili na ba kayo ng popcorn, ha? Popcorn, masarap kumain ng popcorn, ano? So hanggang dito na lang po ang ating vlog. Yan, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,